Okay na? Alora, ang ating pag-aaralan ngayong araw nito, medyo pausa tayo sa ating series sa Aklat ng Colossians. Isang Bible character ang ating pag-aaralan sa araw nito. At ang ating text sa hapon nito ay manggagaling sa Aklat ng Genesis, chapter 12, verse 1 to 2. At ang sabi nga niya rito sa mabuting balita, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong Abraham. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po muli sa oras ito na patuloy mo kami binigyan, O Diyos, ng pribileyo na mag-aral, magsaliksik ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkatunay nga na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga hari, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Tunay nga, Ama, na ikaw po ang may kontrol at may akda ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Ikaw din, O Diyos, ang siyang patuloy na nagpapakilala sa amin, Panginoon. Kung paano ka nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob, maging sa panahon namin, Panginoon, sa aming paglakad bilang isang mananampalataya, patuloy ka rin nagpapakilala, Panginoon. Salamat po sa iyong mayamang pagkilos sa buhay ng iyong mga hinirang, Panginoon. At sa oras nito, O Diyos, patuloy namin kinikilala na tunay nga, Lord God, batid mo ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isipan. Wala po kami maililihim, wala po kami may tatago sa iyo. Hayag sa iyo ang lahat, Panginoon, sapagkat omnipresent ka, Panginoon, sa bawat oras at sandali ng aming mga buhay, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na all-knowing ka, walang may tatago sa iyo, Panginoon. Kaya nga po sa mga oras, sandali na kami nagkukulang, sa dami ng biyayang pinagkakalam mo, hindi pa rin namin maibigay ang dati sa iyo. Kaya patuloy po kami lumalapit sa oras na ito, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagpapalinis, upang na sabihin wala pong magiging hadlang balakid sa aming pag-aaral sa mga oras nito, Diyos. At sa tulog, gabay nga po, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu na ipinagkaloob sa iyong mga hiniran. Minsan pa, dalahin ko na patuloy mo po kami bigyan ng karunungan at kaalaman upang mas maunawaan po namin ang nais mong ihayag sa mga sandali nito, Diyos. At muli, Ama, sa oras ito, sa tulong mo, ako'y nagpapakumbaba, Panginoon, lumalapit, nagpapasalamat sa patuloy na pribileyo ang ibinibigay mo, Panginoon. Patuloy mo nga po ako, O Diyos, na ibaba, upang na sa gayon tunay na ikaw po, O Diyos, ang siyang mga hayag, Panginoon. Patuloy mong tulungan, Panginoon, ang bawat isang naririto na makakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay, Panginoon, ng kaunawaan sa bawat isa, Panginoon, upang na sa gayon, ang aral na aming matututunan mula sa iyong mga salita, ito'y aming gagamitin upang makalakad po kami ng naaayon sa iyong nais, Panginoon. Salamat, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang mga sandali ito. Ito po, Diyos, ang aking samdalamin, sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ni Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, Abraham. Kumbaga, isang pangalan na kung saan, ang sabi nga dyan, Abraham is one of the most important men in all of history. Kumbaga, isang pangalan na kung saan ay talagang napakahalaga. Na kung saan maging ang bansang Israel, maging ang bansang nasa sa gitnang silangan, parehas ng sinasabi na doon sila nagmula kay Abraham. At dito, parehas na sinasabi ng bansang Israel, bansang naroon sa gitnang silangan, parehas silang galing kay Abraham, pero patuloy pa rin silang nag-aaway hanggang ngayon. At dito, makita rin natin na maging tayo na mga Kristiyano, kumbaga, itinuturing din natin si Abraham bilang ating ninuno. Hindi ninuno dahil sa ating physical
sila naugnayan sa kanila, sa Kanya, bagkos ninunod sapagkat sa ating ugnayang espiritual, ika nga. Kumbaga, spiritual descendant tayo sa larangan ng ating pananampalataya. Tinuturing natin na, ang sabi nga dyan, Abraham is the father of faith. Kumbaga, kaya tayo nananampalataya, kumbaga nakaugnay din tayo kung paano nananampalataya si Abraham. At dito, makita natin sa ating pag-aaralan, makikita natin na si Abraham hindi siya naiba. Kumbaga, makikita natin na kung paano nagsimula si Abraham bago siya maging father of faith, susunod natin, makikita natin ang ating sarili. At ang sabi nga niya rito, Christianity, which is all about faith in Jesus Christ and walking with God by faith, holds up Abraham as an example to live by. Kumbaga, tayo mga Kristiyano, nananampalataya tayo sa ating Panginoon sa Kristo, pero isang ehemplo, isang magandang halimbawa ay kung paano lumakad sa buhay pananampalataya si Abraham. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong 4 main key points na ating titingnan sa buhay ni Abraham. Una, ang sabi nga niya rito, the calling of Abraham. Ang pagtawag kay Abraham. Doon sa verse 1 ng ating text, ang sabi nga niya rito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, kumbaga si Abraham, yung pa yung una niyang pangalan nung hindi pa siya nakikipag-covenant kay Yahweh sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ni Yahweh sa kanya, lisalin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Kumbaga makita natin na malinaw yung sinasabi ni Yahweh kay Abraham, o kay Abramo. Ang sabi, lisalin mo, iwan mo, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Kumbaga makita natin na yun yung sinabi ni Yahweh kay Abraham. At dito makikita natin na si Abraham, kumbaga, isang umaga, gumising siya at umalis siya, iniwan niya kung saan siya dating naninirahan. Ibig sabihin, tumugon siya sa sinabi ni Yahweh sa kanya. Kumbaga, yun yung ginawa ni Abraham sa pagsasabi, pagsasalita, sa pag-uutos ni Yahweh sa kanya. At kung makikita natin, maging sa Old Testament, maging sa New Testament, ika nga, makikita natin na ang Diyos, kung minsan talaga, kumbaga, pag tinatawag ka, nililisan mo ang isang lugar para pumunta ka kung saan ka pinapupunta ng Diyos. Makikita natin sa Lucas, chapter 18, verse 28, at nagsalita si Pedro. Kumbaga sinabi niya, tinanong niya si Jesus Christ, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. Maging yung mga alagad, yung mga apostol, maging sila, iniwan nila yung kanilang tahanan, iniwan nila yung kanilang kabuhayan para sumunod sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Kumbaga makikita natin na maging si Abraham, maging yung mga New Testament faith heroes, at dito nga si Pedro, maging ibang mga apostol, maging sila, naranasan nilang iwan yung kanilang pamumuhay, yung kanilang pamilya, para sumunod sa tawag ng Diyos, ika nga. At dito makita nga natin na kung minsan talaga, kapag malinaw ang sinasabi ng Diyos sa iyo, may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Kumbaga kung minsan talaga kailangan mong iwan yung pamilya, kung saan ka nanahan, kung saan ka nasanay, kung nasan yung trabaho mo, para sumunod sa pagkatawag ng Diyos. Kasi yun yung malinaw na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ika na. Kumbaga, makikita natin na si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa lugar na kanyang patutunguhan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ipakakain sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan. Ika na. Hindi niya alam. Pero, ang sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka dyan, iwan mo yan, at pumunta ka sa lugar na kung saan kita idalako, doon ka, ahayo, doon kita gagamitin. Ika na. At ang ginawa ni Abraham,
sumunod siya. At dito, makikita natin na kung minsan naman, kumbaga dahil na malinaw yung pinagagawa ng Diyos sa isang tao, talagang iwan mo yan, lumipat ka sa lugar at lumipad ka ganun din. Pero may mga sitwasyon din naman na kuminsan, hindi mo na kailangang umalis sa isang lugar, hindi mo na iwan ang iyong pamilya, hindi mo na iwan ang iyong trabaho para lang sumunod sa tawag ng Diyos. Pero, ang isang malinaw, meron minsang pinagagawa ang Diyos kapag tinatawag ka na kapag alam ng Diyos na hindrance yan, magiging hadlang yan, yan ang bibitawan mo, yan ang ititigil mo para sumunod ka sa pagkatawag ng Diyos. Oo, hindi ka nalilisan, hindi ka naaalis ng ibang lugar, hindi ka naaalis ng lugar na yan para pumunta sa ibang lugar. Pero itong hindrances na to, ito yung nagiging sagapan sa pagkatawag ko sa iyo, ito ang iwan mo, ito ang tigilan mo, ito ang iperma mo at sumunod ka sa akin. Kasi, ang isang malinaw, hindi pare-parehas nga ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Kasi hindi pare-parehas ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ngayon, kumbaga, makikita nga natin na Abraham's calling was not based on his faith. Yung pagkatawag kay Abraham ay hindi nakabase sa kanyang pananalig. Yung pagkatawag kay Abraham ay hindi nakabase sa ginawa ni Abraham. Kasi, kumbaga, yung pagkatawag kay Abraham ay nakabase sa biyaya na tinawag siya ng Diyos. Kumbaga, sabi nga niya rito, not by works, but on grace ang pagkatawag kay Abraham. Makikita natin sa Genesis 15, verse 6. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinaligdan siya ni Yahweh. Kumbaga, nanalig siya, pero nauna na tinawag muna si Abraham. Kaya siya nanalig. Ika nga. Kumbaga, tinatawag kita. Basta na yung ginagawa mo, dito ka na. Anong ginawa ni Abraham? Nag-reply siya, sumunod siya. Ganon. Kumbaga, makikita natin na maging sa Hebrew, ang sabi na sa Hebrew 11:2, at kinalagdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Kumbaga, nag-reply din sila. Nag-reply din sila, tumugon din sila sa pagkatawag ng Diyos. Di ka nga. Kumbaga, tinatawag ka, nag-reply ka, sumunod ka. At makikita rin natin sa Hebrew 11:8 and 9. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At umayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan siya paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob, nakapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Kumbaga, makikita natin na sumunod, nanalig si Abraham kung saan siya inuutosang pumunta ni Yahweh. At dito, kumbaga, ipinagkatiwala ni Abraham yung kanyang patutunguhan ayon sa ipinangako ng Diyos sa kanya. At tayo, bilang isang mananampalataya, makikita natin na maging tayo, dahil sa ating pananampalataya, tumutugon tayo sa tawag ng Diyos na basta na. Dito ka na. Lumakad ka na sa kalooban ko. Ngayon, nakikita natin na sino nga ba si Abraham o si Abraham bago siya tawagin ni Yahweh? How Abraham before he walked with God? Ang sabi diyan, pagan, not better than others. Pag sinabi mong pagan, pagano, ibig sabihin, unbeliever. Hindi siya mananampalataya. Ibig sabihin,
Kumbaga hindi siya nananampalataya sa Diyos, pero tinawag siya ni Yahweh. Ibig sabihin, wala tayong pinagkaiba kay Abraham. O wala pinagkaiba si Abraham sa isang pangkaraniwan na lumalakad ngayon sa buhay pananampalataya. Kumbaga nagsimula rin siya na unang hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya nga pagan, pagano siya. At dito, makita natin na kumbaga nung tumugon si Abraham sa tawag ng Diyos, doon siya tinawag na righteous. Kasi tumugon siya sa tawag ng ating Panginoong Diyos. Pero nagsimula siya na bilang isang pagano rin. Pangalawa, ang sabi nga niya rito, 75 years old when he was called. 75 years old na si Abraham. Ang sabi nga ni Sister Tess, yung kanyang kapatid, 73 nung mamatay. Pero si Abraham, 75. Ibig sabihin, walang imposible. Kung kailan ka tatawagin ng Diyos, ika nga. Kung makikita natin na tumugon si Abraham kahit medyo nasa edad na siya, ika nga. Pero noon, panahon noon, siyempre mahaba ang years, mahaba ang buhay, siguro mga middle age ang 75 years old. Para mga 30 lang yan. Malalakas pa. Tumugon siya. Ang sabi nga sa Genesis 12:4. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. Kumbaga sumunod si Abram sa pagkakatawag ni Yahweh. At dito, ang isang makikita natin ay yung important key na kapag alam mong tama yung connection mo kung sino yung tumatawag sa iyo. Kumbaga, alam mo na tama yung lalakaran mo. You need the important or the right connection para na sa gayon, yung pagkatawag sa iyo, mas maintindihan mo, mas maunawaan mo, mas makalakad ka ayon sa iyo pananalig kung sa tumatawag sa iyo. At dito, yung pangatlo na isang makikita natin, ang sabi nga niya rito, called to separate. Tinawag siya para bumukod, maiba. Doon sa verse 1 nga ng ating text, ang sabi nga niya rito, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin. Ibig sabihin, iwan mo. Itigil mo na yan, basta na yan. At pumunta ka sa lugar ng aking patutunguhan. Ngayon, ang isang nakakalungkot na realidad. Kasi nga ang sabi ni Yahweh sa kanya, lisanin mo. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak. Ibig sabihin, may specific na baka hindi magiging maganda itong mga background na ito. Specific yung turo ko sa iyo, yung iniuutos ko sa iyo, lisanin mo yung pamilya, mga mag-anak, relatives, kabuhayan, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Ngayon, ang isang naging pagkakamali ni Abraham maaari rito, kumbaga makita natin sa Genesis 13:1, mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay ng pahilaga patungong Negev kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niya si Lot. Ang sabi, iwan mo yung pamilya mo, kamag-anak mo. Ibig sabihin, extended na si Lot. Yung kanyang pamangkin, iwan mo na yan, hindi mo dapat kasama yan. Kasi ikaw lang ang aking sinasabihan. Naalala ko nung tatanong ako sa barko. Naroon ako sa kwarto namin sa barko. Sabi ko sa roommate ko, bahala ka na rito, aalis na ako. Bakit saan na pupunta? Tatanong ako ng barko, hindi na ako babalik. Sama ako! Sama ako, sabi niya. Ay, pasensya na. Kasi ako nga, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kaya ako lang ang umalis. Kumbaga, ganon. Kumbaga, ganon na nangyari na ang malinaw yung sinasabi sa kanya. Na lisanin mo, huwag mo na isama. Kumbaga, kasi makikita natin dito sa mga succeeding chapters
makikita natin na naging problema rin at dalahin din niya si Lot, ika nga. Pero dito, ang sabi nga, call to separate. Yung pang-apat na makikita natin, receive the promise. Dun sa verse 1 to 3 ng Genesis 12, ang sabi nga niya rito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa, pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa inyong magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimuking na tulad mong pinagpala ay sila ay pagpapalain din. Anong pangako kay Abraham? Kumbaga, bibigyan kita ng magiging ari-arian mo. Isang malaking lupain. Bibigyan kita ng isang anak. At pagpapalain kita at ika nga. Ano binubulong mo? Gusto mong magkaanak? Huwag mo na ngayon. Kumbaga, yan yung pangako. Kumbaga, makikita natin na ang pangako ni Yahweh, ang pangako ng Diyos, mas mahalaga na panghawakan natin kaysa dun sa pananampalataya ni Abraham. Kumbaga, maintindihan natin na sino ang nangako. Si Yahweh, ang Diyos. Kaya kumbaga, sa atin, makikita natin na kung magiging conscious ka dito sa pangako ni Yahweh, nung tanggapin ni Abraham, yung pangako ni Yahweh, makikita natin yung I will o yung mga pangako niya, na sabi niya, pagpapalain ko, pararamihin ko, aking pagpapalain. Kumbaga yung sa English na sinasabi, I will, sigurado kong gagawin. Yun ang sinabi. Kumbaga malinaw yung sinabi ni Yahweh kay Abraham. Kumbaga sino yung nangako? Panghawakan mo kung sino yung nangako. Hindi yung, kumbaga, sekonda na lang yung pananampalataya ni Abraham. Pero mas panghawakan mo kung sino yung nangako. Kaya nga sabi dyan, standing on the promises. Di ba may awit niyan? Ayaw ko lang kantahin kasi baka umulan. Medyo maganda na. Mag-iisip ka. Standing. Panghawakan mo. Panghawakan mo kung sino yung nangako. Kung baga yun yung panghawakan mo, oo, para bang hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan kukuha ng kakainin ng pamilya ko. Pero sino yung nangako? Yun yung panghawakan mo. Yung pangalawa, na pinapaalala sa atin sa oras ito, the mistrust of Abraham. Normal yan. Yung mga pag-alinlangan, yung mga pagdududa, yung kakulangan sa pananalig, kakulangan sa pananampalataya, the mistrust na nangyari sa buhay ni Abraham. Una, na pinakikita sa atin, ang sabi nga niya rito, left the promised land. Sa verse 10 ng Genesis 12, nagkaroon ng matinding taggutom at sa lupain iyon, kaya si Abraham ay dumako-dako pa sa timog sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Kumbaga, ang sabi nga dyan, nagkaroon ng matinding taggutom. Nagkaroon ng matinding pangin, walang makain sa lugar na kung saan naroon si Abraham, sa Kanaan. At kumbaga, makikita nga natin na normal lang sa isang head of the family na kapag walang makain yung pamilya mo, siyempre, iisipin mo yung pamilya mo. Saan kakain? Anong kakainin? Nung pamilya ko, may taggutom dito sa lugar na to. Kumbaga, normal lang na maghanap ka lang ipakakain sa pamilya mo kasi gusto mo silang mabuhay. Ika na. Pero sabi nga niya rito na nagkamali si Abraham nang umalis siya sa Kanaan
para pumunta siya sa Ehipto. Bagamat nung manggaling si Abraham, galing sa Ehipto, kumbaga marami siyang yaman, pinagpala siya, pero kakulangan sa pananampalataya, yung ginawa ni Abraham na iwan niya ang Kanaan at pumunta sa Ehipto. Kasi bakit? Ano nangyari? Kumbaga nagpunta si Abraham sa Ehipto, pero bumalik din si Abraham kung saan siya nagsimula. Bumalik din siya sa Kanaan kasi kumbaga, yun yung pangako na kung saan doon siya pagpapalain eh. Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi ka ba pagpapalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Na nakakaalam ng iyong mga pangangailangan? Ang utos ni Abraham, dito kita pagpapalain. Kahit parang akala mong taghirap, taggutom, hindi ba kita pakakainin? Ibibigay pangangailangan mo kahit naririto ka lang? Hindi mo na kailangan lumipat. Kasi hindi kita dyan pinapupunta, dito kita pinapupunta. Naalala ko ng Sister Jenny, nung bago ko narito sa palagi. Iyak kasi na iyak. Kasi hindi daming problema. Kasi na yun, bahala ka na dyan, iiwan na kita. May nakausap sa kapatiran ka sister. Again, kahit umalis ka dyan, kumbaga, hindi ka mapagpapalain ng Diyos. Baka pag lumipat ka, diyan ka pinapupunta, ganyan din ang mangyayari sa iyo. Diyan kita pinapupunta eh. Diyan kita dinala. Magngangawa ka, sige, umiyak ka. Pero sabi ko nga, mas magaan na kayo kaysa noon. Yun yung sinasabi, sayang yung oras ni Abraham na pumunta pa siya ng Ehipto. O para dahil nga ang pangako sa kanya, dito kita pagpapalain sa Kanaan, balik din siya doon sa pangako ng Diyos. Sinayang mo ng oras kasi kahit may tagutong dito, ako ang may control sa lahat ng bagay, pwede kong ibigay ang lahat ng mga kakailangan mo. Kumbaga yun yung pinapaalala. Dito kita sinabi, dito ko binigay yung pangako na bibigay ko itong lupay nito, dito ko magkakaanak, pagpapalain ang lahat. At ang lahat ng bansa, maging lahat ng mga susunod sa iyo, ika nga. Kumbaga, makikita natin na si Abraham, kumbaga makikita natin na sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, anong matututunan natin sa ginawa ni Abraham? Kasi, bakit bumalik si Abraham pagkatapos niya umalis sa Kanaan, pumunta sa Ehipto, tapos bumalik siya sa Kanaan? Kasi nga, ang pangako ni Yahweh, dito kita sa Kanaan pagpapalain, dito sa Kanaan, kumbaga ibibigay ko lupain sa iyo. Ngayon, bumalik na nga si Abraham doon sa Kanaan. Kasi ganun tayo kung minsan. Kaya siya bumalik kasi yun yung pangako ni Yahweh sa kanya, na ibibigay ko itong lupang to sa iyo. Ganun tayo kung minsan. Naniniwala tayo dun sa pangako na parang ang hirap-hirap tanawin kung minsan. Yung future blessings kung minsan ang ating tinitingnan. Naniniwala tayo kasi pangako ng Diyos yun eh. Pero ang isang katotohanan, sa paglakad natin sa ating buhay pananampalataya, iba nga ang God's time sa oras natin. Iba ang oras ng Panginoon sa oras natin. Naniniwala tayo magpapalain tayo sa future, pero kung minsan na sinasabi, kumbaga, ngayon na dapat nararanasan mo na yung blessings eh. Ngayon na dapat, naunawaan mo na yung blessings na dapat ay meron ka. Dapat ngayon pa lang nararanasan mo na. Katulad halimbawa, sa Lucas 17:20-21. Ang sabi nga niya rito, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula ng roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Anong sabi? May mga nagtatanong ng Pariseo kay Jesus Christ, kailan itatatag ang Kingdom of God? Bigyan mo kami ng palatandaan kasi yun yung hinihintay nila eh.
Pero ang sabi ni Jesus Christ, nagsimula na. Kanino? Sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Kung tunay nananalig ka kay Jesus Christ, yung hatred na yan, yung mga doubt na yan, kaya mo masupera. Kasi alam mo kung sino yung pinananaligan mo. Bakit hindi ka matutong magpatawad? Lagi kang galit, laging bumbu yung mukha mo. Wala kang patse, wala kang joy. Sinasabi mong nananalig ka na pero laging bungot ang mukha mo. Ang sabi, nagsimula na. Nagsimula na sa mga taong sa mga pusong nananalig sa Kanya. Ibig sabihin, kung tunay ka nananalig talaga kay Jesus Christ, mararanasan mo talaga peace, joy, love. May patse ka. Hindi yung lagi kang bugnutin. Kumbaga, nagsimula na kung talagang may pananampalataya. Kasi kilala mo kasi yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kumbaga, nagsimula na. Kaya dapat, kumbaga, ang pinakikita sa atin, dapat nararanasan mo na, kaya ka nakakapag-move on sa mga sakit na nararanasan mo kasi alam mo kung sino yung meron ka. Kumbaga, ngayon pa lang, nagagawa mo makalakad, kumbaga mas makalakad ng may pananampalataya, ipagkatiwala. Sabi nga nung kumbaga, kapag yung may Diyos ka, mas malawak ang pangunawa mo sa bawat sitwasyon ng buhay. Pero kung wala, ang kitid-kitid talaga ng utak mo. Malaki lang ang ulo, pero ang kitid-kitid ng utak. Yung pangalawa na pinakikita sa atin dito, ang sabi nga niya nito, lies about who Sarah was. Nagsinungaling si Abraham. Sa Genesis 12:11-13, nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga Ehipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti sabihin kong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. At makikita rin natin na 2 beses ginawa ni Abraham yan sa verse 2 ng chapter 20, kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Kumbaga, 2 beses na sinabi ni Abraham na kapag may nagtanong sa iyo, kapatid kita. Bakit? Kasi mas nagtiwala si Abraham dun sa deception, sa panlilinlang, na kapag sinabi mong kapatid kita, may spare ang buhay ko. Hindi ako papatayin para kunin ka kasi ang ganda-ganda mo. Kaya ako, bumuti na lang. Tama lang. Kaya yun nga sabi ko. Pero ang katotohanan, bakit ginawa ni Abraham yun? Kasi mas nagtiwala si Abraham dun sa pag-deception o panlilinlang sa kanyang pagsisinungaling. Kasi kung tutusin, half truth yung sinabi ni Abraham. Kasi ang katotohanan, kapatid niya sa ama si Sarah. Kumbaga, sa Genesis 20:12, ang totoo ko'y kapatid ko siya sa ama. Kapatid ni Abraham si Sarah. Pero baka sabihin nyo, pwede pala yung kapatid ko gamit asawa. Noon yun, kumbaga, yung accepted ng tao pero hindi accepted. Kumbaga makikita natin na inalaw lang sa pagkakataon yan, pero makikita natin na ang tinuturo dyan, nagsinungaling si Abraham para ma-spare ang buhay niya, nagtiwala sa pagsisinungaling niya,
kaysa lubusan siyang magtiwala kay Yahweh na kaya siyang iligtas. Tungkol kay kay Sarah. Sa pangatlo, sabi at age 85, 10 years later, listened to his wife and took Hagar. Ito yung pagkakataon na sa Genesis 16, 2-3. Sinabi niya, Abraham, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipinan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abraham ang nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Kumbaga, makikita natin dito na 10 years na simula nang sinabi ni Yahweh kay Abraham yung mga pangako na ibibigay sa kanya. Ngayon, itong si Sarah, nagbigay ng suggestion kay Abraham. Abraham, masyado na matagal, 10 years na yung ating inintay. Hindi ka pa nagkakaanak, hindi pa ako nabubuntis. Mas maganda siguro, Abraham, itong alipin kong si Hagar ay sipingan mo at siguro sa pamamagitan ni Hagar ay magkaanak ka at maging anak ko sa pamamagitan ni Hagar. Ni Hagar ka na. Kumbaga, tanggap yun, panahon na yun, na may magbubuntis. Kumbaga dito yung surrogacy sa panahon natin ngayon. Na may magbubuntis, parang baby maker, pero anak ko yan. Kumbaga ganon ang suggestion ni Sarah kay Abraham. Kunin mo si Hagar, buntisin mo, at yung anak niya, anak natin. Parang ganon. Ngayon, ang makikita natin na itong suggestion ni Sarah sa lumat sa kalooban ng Diyos. Itong suggestion ni Sarah taliwas sa plano ng Diyos. Kasi makikita natin na itong sinasabi ni Sarah kay Abraham, kasalanan. Bakit? Kasalanan in the sense na kumbaga, hindi sila nagtitiwala ng lubusan dun sa pangako at kung sino nangako. Kasi nga, di ba, panghawakan mo kung sino nangako. Ang Diyos, si Yahweh. Kumbaga, lack of unbelief. At yung sinasuggest ni Sarah sa pagkakataon ito, kasalanan sa plano ng Diyos sa mag-asawa. Kasi ang mag-asawa between man and woman na kayong dalawa. Ika nga. Ang mag-asawa. Kasalanan yung gagawin ni Abraham na kukunin niya si Hagar na magbubuntis, magsisiping, ibig sabihin parang kailangan ko ng spare part, ikaw muna. Ikaw muna. Baka sakali sa pamamagitan mo magbuntis ka, may anak na kami. Ibig sabihin, kasalanan yung sinasuggest ni Sarah. Ano makikita natin dito? Sa mga nag-aaral ng Biblia, makikita natin na si Sarah, isa rin siyang godly woman. Pero isang reality na kuminsan talaga nagkakasala. Ang sabi nga niya rito, kumbaga, a godly Christian wife has a lot of wisdom for her husband. Totoo. Kapag mayroong godly couple, kuminsan yung godly wife, ginagamit niya ng Diyos para patulong, paalala sa kanyang godly husband. Kumbaga, and many husbands learn the value of listening to the wisdom of their wives. Kasi ginagamit din ng Diyos ang mga partner nating babae bilang Christian para alalayan tayo sa ating mga pagdidesisyon. Pero, ang makikita natin na hindi kakaiba si Sarah. Nagkamali siya. Kasi, kumbaga, and Abraham was responsible for his sin of giving the unwise, unbelief-based advice of his wife. Mali si Abraham na pinakinggan niya yung payo, suggestion ng kanyang asawa. Kumbaga, kaya nga di ba, yung sa pagkakasala kay Adam and Eve, parang gano'n.
Kaya nga ang sisi ay kay Adan, kahit si Eva ang unang kumagat, kasi nakinig si Tolongges doon sa tayo ng kanyang asawa. Oo, godly wife, pero yung kapag ang makikita natin dito, nasa pagdidesisyon, kapag inilabas mo, inalis mo ang Diyos sa plano ninyo, sa pagdidesisyon ninyo, pwede kayong magkamali. Kumbaga sa pagdidesisyon, dapat laging naroroon ang Diyos. Oo, lumalakad tayo parehas tayo lumalakad sa ating pananampalataya. Pero, minsan dumarating yung mistrust. Kaya huwag mo aalisin sa pagdidesisyon sa mag-asawa, higit sa desisyon nyo, gagamitin natin ano ba ang nais ng Diyos. Kumbaga, dapat na nagdesisyon, nag-suggest si Sarah kay Abraham. Dapat ang sinabi ni Abraham, dapat ang halimbawa kung sa atin. Kumbaga, sabi ni Sarah, Abraham, ang tagal na nang hinihintay natin. Yung pangako ng Diyos hindi pa natutupad. Kumbaga, kunin mo na si Hagar para doon, baka siya sakali ang magbuntis siya. Pero dapat siguro sinabi ni Abraham, asawa kong mahal. Kumbaga, oo, matagal na yung ating paghihintay. Kumbaga, naghintay na rin lang tayo, nanampalataya na rin lang tayo. Ayaw kong magkasala sa Diyos at ayaw kong magkasala sa iyo. Dapat ganon. Hindi yung sinunod niya yung payo ng kanyang asawa. Kaya dito, makikita natin na sa pagdidesisyon nga natin bilang isang mag-asawa, huwag natin hayaan na isasantabi natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Pangapat, acted according to what he saw and not on faith. So pagkakataon ito, ang ginawa nga ni na Abraham, mas nakita nila kung ano nakikita lang nila. Hindi sila nag-act dun sa pananampalataya. Katulad ngayon, natawa ko kanina, yung sabi, nagkakabiroon, yung battle between flesh and spirit. Pero totoo yun. Hindi matatapos yung battle ng flesh and spirit habang naririto tayo makikipagtunggali ka. Kaya nga, kumbaga, sinasabi nga, God is never removed from your plans, whatever comes or whatever comes in any circumstances. Huwag natin tatanggalin ang Diyos sa mga desisyong nangyayari sa atin. O mga sitwasyong nangyayari sa atin. Huwag nating ahayaan na magdesisyon tayo sa kakulangan ng pananampalataya. Kumbaga, mas panghawakan natin yung ating pananampalataya. Pangatlo, na pinapaalala sa atin, the fulfillment of promise to Abraham. Nakita nga natin na dun sa Genesis 12:2, kumbaga, ipinagkaloob yung pangako. Pagdating sa Genesis 21:2-3, kumbaga natupad yung pangako ng pagkakaroon ng anak. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na naman si Abraham. Isa ang panangalan ni Abraham sa kanyang anak. Kumbaga, makikita natin na nagkaanak si Sarah at si Abraham ay ilang taon na? Kumbaga, makikita natin na, saka sabi nga niya rito, sa Genesis 17:17, nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayon, ako'y 100 taon na. At si Sarah maglilihi pa ba gayong 90 taon na? 90. Sino ba gusto ko magbuntis ka? Baka si Ate Belen, pwede pa. Biro lang po. Si
Sister Jenny nga kanina, bibili na kami lokale. Nakita niya yung isang senyora may baby. Parang sarap ng may baby. Naka-try, naka-marsupyo. Bakit gusto mo pa? Kumbaga, makikita natin na 25 years. 25 years ang hinintay ni Abraham para ipagkaloob yung anak na ipinangako sa kanya. Mamma mia! Ilang taon na pala mo? 26, magpe-27 ngayon 2026. Kumbaga, ang tagal. Ibig sabihin, ang habang panahon. Ang tagal ng paghihintay. Kaya yung sinasabing battle ng blessed ng Spirit, ay talagang hindi titigilan. Kaya nga perseverance and patience, ika nga kasama yan sa paglakad sa buhay pananampalataya. Kumbaga 25 years bago natupad yung pagkakaroon siya ng anak. At dito, makikita nga natin, na ang sabi nga doon sa Genesis 21:1-5, yung kapanganakan, nilingat ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalantaw at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isa ang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak. At ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito, si Abraham ay 100 taon na nang ipanganak si Isaac. At dito, sabi nga niya uli rito, kumbaga, nagpatirapang muli si Abraham, ngunit napatawa siya. Totoo naman talaga, di ba? Mapapatawa ka kapag yung sabi mong, gantong edad na ako, magiging tatay pa ako. Gantong edad ako, magbubuntis pa ako. Kumbaga, makikita natin dito na siguro yung napatawa, siguro hindi naman siguro ang dirit yun. Siguro lang nangiti ka. Nasabi, ito na yung balat ko, parang pulong-pulumot na, pero magbubuntis pa ako. Kumbaga, baka yung tiyan natin yung pulong-pulumot na. Kumbaga, yung babata naman yun. Kumbaga, yung sabi natin niya rito, kumbaga, napangiti siguro kasi nga sa biyaya ng Diyos magbubuntis. Yung imposible magiging posible. Kaya nakita natin sa Romans, ang sabi nga sa Romans 4:17-21. Ganito ang nasa sulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, ang pangakong ito ay nagbisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham nang siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ang bituin ang magiging lahi mo. Mag-100 taon na siya noon at uubod-ubod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nagkalinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kumbaga, ang makikita natin dito, natupad. Kung ano yung sinabi ni Yahweh kay Abraham, natupad. Kaya sa paglakad, kumbaga sabi nga, yung act of faith ni Abraham. Yung pananampalataya ni Abraham, ay kita natin. At ang sabi nga niya rito, at the age of 116, 41 years after Abraham's calling, makikita natin na dito sa Genesis 22, verse 1-19, na sinubok naman si Abraham. Kaya normal na kuminsan yung testing of faith, kuminsan talaga nangyari. Kasi sa Genesis 22, 1-3, ang sabi nga niya rito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumubok naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah.
Umakyat kayo sa bundok na itutulong sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang-maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na hanggaw. Kumbaga, pagkatapos ng 21 years, 41 years, ika nga, malaki na si Isaac. Kumbaga 25 years yung hinintay niya para isilang yung kanyang anak na si Isaac. Pero pagkatapos ng 41 years, dito nga sa 22 Genesis, chapter 22 ng Genesis, yung trials and testing ni Abraham. Ang tagal na hinintay, pero ngayon ang sabi, kumbaga, kunin mo si Isaac, patayin mo, ihandog mo sa akin. Mama, kunin ko iho sa anak niya, sa asawa niya si Sarah. Pero anong ginawa ni Abraham? Ano reply niya? Maagang-maaga kinabukasan, bumangon si Abraham, sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggapo. Halimbawa, si Sister B at si Brother Ibrahim, isa lang yung anak nila. Halimbawa, Brother Ibrahim, isama mo si Rigel. Punta kayo sa bundok pa rito. Monte Pellegrino. Magbisikleta kayo. Wala nang asper, bisikleta na lang kayo. Pagdating niyo ng tuktok ng Monte Pellegrino, i-ayon sa akin si Rigel. Gagawin mo ba? Sabi ko na hindi. Isa naman. Pero si Abraham, ano sabi? Agad-aga. Nag-prepare siya, sinama niya yung mga katulong niya, sinama niya yung anak niya si Isaac, at humayo sila para pumunta kung saan sinabing ihandog mo ang anak mo si Isaac. Ang hirap. Hirap. Ang nakita natin dito, wala siyang tanong. Wala naman sinabi eh. No questions asked. Basta sumunod lang siya. Sumunod lang siya kung ano yung sinabi sa kanya. Ni Yahweh, ika nga. Kumbaga, makikita natin na yung immediate obedience na ginawa ni Abraham. Hindi siya nagdahilan. Bakit naman ganun Yahweh? Baka meron pang ibang paraan. Baka hindi ba pwedeng tubusin ko na lang si Isaac ng marami na akong animalya rito, ito na lang ipapalit ko. Pero hindi. Sumunod lang siya. At sabi nga rito, real and total faith in the promise of God. Totoo at kumpleto, buong buo na pinakawakan niya kung ano yung pangako ng Diyos. Buong buo. Kasi nga sabi kanina, di ba? Standing on the promise. Panghawakan mo kung sino yung nangako. Pero sa pagkakataong ito, parang ang hirap, di ba? Kasi ang hinihingi, yung ang tagal-tagal ko hinintay, ay papatayin ko bilang handog ko sa iyo. Pero, kumbaga, makikita natin na sumunod si Abraham sa sinabi ni Yahweh. Ang sabi nga sa Genesis 22, verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy, sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Kumbaga ito yung hinilin ni Abraham dun sa kanyang mga alipin na kasama. Anong sabi? Kumbaga, binili niya, bantayan niyo rito ang mga asno. Kumbaga, dyan na lang kayo. Sabi ni Abraham, doon sa kanyang mga alipin, yung mga gamit natin, bantayan niyo at baka mawala. Kami na lang mag-ama ang siya kaakyat sa bundok.
Ibig sabihin, naniniwala siya na, kumbaga makakabalik kami. We will return. Kaya mabantayan yun, babalik kami. Yun ang sinabi ni Abraham. And then, sa pagdating sa Genesis 22:8, nung naglalakad na yung mag-ama, si Isaac at saka si Abraham, sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Kasi nga, nagtaka tong si Isaac habang sila umakyat ng bundok. "Tatay, sabi mo maghahandog tayo. Sabi mo mag-aalay tayo kay Yahweh. Eh, nasan po yung ating iaalay?" Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang siyang magkakaloob. Naniniwala siya na may ipro-provide ng Diyos sa kanilang pangangailangan. Kumbaga, yun ang pinanghawakan ni Abraham. Ano makikita natin? Na sa bawat pagsubok na nangyayari sa buhay natin, may growth tayo matututunan. Sinusubok tayo pero may matututunan tayo. Nasa atin na lang kung ano yung pagpapasya na may matututunan tayo o pipili natin magpatamay sa problema. Totoo. Sa oras of trials and testing na ating pananampalataya, anong responde mo? Anong tugon mo? Magmamakul ka, magmumukmuk ka, o lalakad ka sa pananampalataya at kung sino yung pinananampalataya mo? May matututunan ka sa bawat hakbang mo sa iyong pananampalataya. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. Kaya nga sabi sa Romans 8:31, "If God is for us, who can be against us?" Kumbaga, akala mo agrabyado ka, pero kung alam mo kung sino yung kasama mo, kumbaga, mapanghahawa. Kaya nga, makikita natin na si Abraham, yung pananampalataya niya, kumbaga, nag-grow din naman talaga. Kumbaga, ang tagal niyang sinasabi nga na he lived 175 years bago siya namatay. Ibig sabihin, 100 years siyang lumakad sa kanyang buhay pananampalataya. Ikaw, ilang taong ka na lumalakad sa iyong buhay pananampalataya? 175 years na buhay si Abraham. Ibig sabihin, 100 years yung kanyang paglakad sa kanyang buhay pananampalataya. Ikaw, ilang taong ka na lumalakad sa iyong buhay pananampalataya? Kumbaga, ang matututunan natin, si Abraham, kumbaga, lumakad sa kanyang buhay pananampalataya. Sa Genesis 25:7-10, si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay, inililin siya ni Ismael sa yungid ng Macpela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Efron, anak ni Zoar, na Heteo. Ang parang ito ang binili ni Abraham sa mga Heteo at dito sila nalilin. 175 years. Kumbaga, ang haba ng paglakad sa buhay pananampalataya ni Abraham, 100 taon. Kasi nung ibinigay yung pangako sa kanya, 75 years siya. Ngayon, sa ating buhay pananampalataya, kumbaga, makikita natin na paano ka lumalakad o paano ka lalakad sa iyong buhay pananampalataya. Kung maaalala natin, si Pedro, kasama yung kanyang kapwa ng mga apostol at alagad. Kumbaga, isang madaling araw, isang madilim na gabi, alaliman ng gabi, kumbaga, nakasakay sila sa bangka. Nakasakay sila sa bangka at mga sandaling yun, may bagyo, may hangin at may pagulan, malakas ang alon. Kumbaga, hindi nila kasama si Jesus sa mga oras na yun. Kasi naiwan si Jesus. Pero sa kaligitnaan ng malakas na ulan, malakas na hangin, sa panahon na yun, si Jesus biglang dumating. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot yung mga alagad. Natakot si Pedro.
Akala nila multo yung naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kumbaga sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito si Jesus. Yun yung sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw po yan, Panginoong Kristo, sabihin mo po sa akin na pumariyan ako. Ang sabi ni Jesus, pumarito ka. Anong ginawa ni Pedro? Tumayo siya, umalis siya ng bangka, at nagsimula siyang lumakad patungo kay Jesus. Sa kanyang maglakad, makikita natin na medyo na-distract si Pedro. Nakita niya yung malakas na hangin, malakas na ulan, malakas na bagyo, natakot siya. Kasi lumalakad na siya eh. Dahil natakot siya, lumubog siya. Sabi, Panginoon, Panginoon! Tulungan mo po ako, ako'y nalulunod. Anong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo? Iniangat siya, inihangon siya. Kumbaga, nakaahon si Pedro. Kumbaga, makikita natin na kung minsan ang tinitingnan natin dito ay kung paano na kulang sa pananalig si Pedro at yung kanyang tao. Pero nakakalimutan natin tingnan na si Pedro lamang ang siyang umalis ng bangka, nakaranas na lumakad kasama ang ating Panginoon sa Kristo, naranasan niya lumakad sa gitna ng bagyo at alon na mga sandali. Kumbaga siya lang ang siyang lumapit sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya sa oras nito, ang sabi nga, God is holy. Nananawagan ng Diyos na lumakad ka sa Kanya. Manalig ka sa Kanya. Huwag mong hayaan na yung mga problema, trials, ang siyang pipigil sa iyo, magpapatigil sa iyo para lumakad na kasama ang ating Panginoong Diyos. Huwag mong hayaan. At mas pagtuunan natin yung pangako na sinasabi ng Diyos, katulad ng I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan. At syempre, habang nararanasan natin yan, kumbaga, pinagyayaman natin, pinalalago natin ang ating pananampalataya. Cultivate your faith. Ang pananampalataya, salamat. Kaya tayo narito, ibig sabihin na nananampalataya tayo. Inaalam natin kung paano tayo lalakad. At yung mga nalalaman natin, pinalalago natin, isinasapamuhay natin, kaya nararanasan natin. Kumbaga, yan ang siyang paglakad na ating lalakaran sa ating buhay pananampalataya at makikita mo ang bunga at resulta ng iyong pananampalataya. Manalangin ko lang. Lord God, salamat po. Salamat po, Diyos, sa oras ito ng isang pa. Napakabuti mo, Ama. Sapagkat tunay nga, O Diyos, na patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mo pinaunawa sa aming Panginoon na tunay nga na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay at aral na natutunan namin sa pamamagitan ng agarang Panginoon. Kumbaga tunay nga, O Diyos, na siya ang ama ng pananampalataya, Panginoon. Nakita namin, natututunan namin, Panginoon, ang mga naranasan niya sa kanyang paglakad sa kanyang buhay pananampalataya. Pero nakita po namin, Panginoon, na kulang siya, pero mas kilala siya, Panginoon, na lumakad siya, pumakbang siya, sumunod siya, Panginoon, sa tawag mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. At minsan pa, Ama, ang patuloy kong dalangin. Tunay nga, O Diyos, na hindi po namin ito napag-aralan lamang. Hindi po lamang ito namin ito narinig, Panginoon, sa mga oras ito. Bagkos, i-apply po namin. Pagyamanin namin, palubuin namin, Panginoon. Sapagkat tunay nga, O Diyos, na habang ina-apply namin, pinalalagot, pinagyayaman ang pananampalataya, ikaw din, O Diyos, ang siya nagbigay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na makikita namin ang resulta at bunga nito. Salamat po, Panginoon. Sa ilang po pinakatas na papuri,
Arangal, samba sa tayong panganlamang ng iyong anak ni Jesus, na iyong Panginoon, at sariling tagapagligtas.